Just a distant hum now. Painting golden strokes on the sky's canvas. A lone crow calls out its lonely song. Echoes of laughter drift away. Good morning guys. Ganito po umpisa yung ating araw dito sa Japan. So, i-video natin ginagawa. Yung umaga. Magandang guys. Ito pala yung ating bahay. Old house. Tapos, ito naman. Ako nagluluto at kumakain. Ayan. Tapasok tayo guys. Dito ang kita. Paliyo po. Kita yung nagluluto sa loob. Ayan. Ayan paligid. Ako kung nandang dito ito. Ito ayan. Ito lang yung meron ako. Gamit lang tayo ng isang piraso. Kukulangin. So ngayong araw ay hindi ako nakapag-defrost namin. Maulam. Alam natin mga kabayan na bawat OFW ay mayroong iba't ibang kwento sa buhay. So sa akin, i-share ko sa inyo kung ano yung kwento ko naman dito everyday. So isa lang ito sa routine ko na ginagawa sa 8 years ko na pagiging OFW dito sa Japan. So everyday, ganito yung wake up ko. Umaga ako nagluto. So tinatanggal ko lang yung parts na gusto ko kar. So try ko ano. Yan. So ano lang natin ng tuwa. Tapos ito nasa naman. Tapos ito hindi natin mantika. So ito pala guys, hindi ako nag-aano nito pag sardinas yung sahog.
Hindi ako nagagadget. So, mas prepare ko siya at mas masarap siyang kainin kapag ganyan yung style niya. Mas mas masarap siyang kainin kung ganyan lang. Parang yung pinagpiha-piha. Ayan. Dito sa gagayatin niya na may may pare-parehas na sukat. So sa akin, sa mga ganitong gulay, mas gusto ko yung ganitong preparation. Ito yung unang talaga guys. Unang routine ko pagkabangon sa higaan, magluto ng uulamin sa buong hapon. Wala siya kung nagluluto ng ulam sa gabi. Kasi more on gulay talaga ako. Pag kumakain ako, gusto ko may gulay. Pag gabi naman kasi nagluto, parang hindi na masarap yung gulay na bahaw. Okay. Hindi ko balik tayo dito magluto. Kaya pag-uwi ko ng Pinas, sabay, ako na ang chef ko. Ako lang tagaluto na mag-ina. Tapos, gigisa na natin itong ating sardinas. Minta, asin. Ibagay. Gulay pa lang, masarap na. So, ayan. Ang mga bayan, so dito na tayo sa ating mini farm. Ito yung aking ginawang DIY na mga lagayan. At namnan ko ng mga talong okra sa kampalaya. So, by the way guys, ito pala yung aking ginagawang pinaka-fertilizer para sa ating mga halaman. Yung pinagano natin ng gulay. So, saan ko pwede ito ilagay? Siguro dito. Kasi mag-harvest na ng bunga. So, dito ko ito ilalagay. Ito ang nagiging libangan ko kapag summer. Pagkagising ng umaga, magluto. Pagkas magluto, punta sa garden. Magdilig. Maglagay ng mga ganitong pataba. So, dito ko lang ilalagay sa paligid niya. Hindi ko yan direct sa puno. Paligid lang yan. Tanggal natin itong dama. Kasi bahala na dyan si
worm mag-establish ng nutrients. Yan. So, magdidilig tayo dito. Ito yung ating routine kapag summer. Umaga pa lang, didilig na ng mga tanim. So, kunting basa muna to para mas mabilis mag-absorb yung tubig. Natin na yung itong mga itong mga gulay ko dito, halo-halo to. Kung maluwang lang sana yung space, mas maganda. Pero wala tayong space na gaano kalaki. Ito ay halo-halo na. Meron itong kung okra, kalabasa, kamatis, bunga. Yan. Namin yung ito, lambot pa. Ayan. So, kahit pa paano, meron tayong ihalo doon sa ating ginuluto. Yan. So, yung na-harvest natin na okra, ihalo na rin natin ito. Itong talong, i-rif lang natin. Napakabilis lang naman lutuin kapag mga dahon na gulay. At saka maganda siya. Pero pag nainitan yan, na agad, liliit. Okra sa taas. So mga kabayan, next step natin is maligo na tayo.
So, pagkatapos natin maligo, ay fish na fish. So, ka na. Good morning! Mga kabayan, kain po tayo. So ito yung ating breakfast ngayon mga kabayan. Gulay sa kape. Okay. Thank you Lord for the blessings. Minit pa. Kaluluto ko lang eh. Parang pinakbit. Sarap. Maanghang na pagkaluto.
Bihis na, bihis na. Pasok na tayo mga idol. Ganito lang buhay dito. Pagkagising, bangon, luto, ligo, kain, bihis, trabaho. Hello mga idol, sa ating mga kabayan dyan. So ngayon wala ay mag-alakad tayo papunta sa ating working site. Walking distance lang naman dito yung pinagtatrabahoan ko. So, ito pala yung aking bahay. Yung kwarto ko. So ito ang pinakaano namin dito. Bike garage. Tapos ito yung pinakapugi dito eh. Saan? Ayan, saan dito. Sabay magpatay tayo ng ilaw at mahal ang kuryente. So ito pala dito yung ano namin, accommodation. Sabi na dito ay apato. So yan yung bahay ko, dalawa kami nakatira dyan. Brand new old yan. Ano yan? Aircon yan oldie. Tatlo yung bahay pala dito. Puro Pinoy yung nakatira. Ito, old house. Ay, new house. New house. So tayo mga old, sa old house tayo. So short video lang to mga kabayan at pupunta tayo ng work site. So baga tayo dumaan, mapunta ron pala ay titingin tayo ng gulay-gulay dito. Ito pala dito, sobrang dami ng Pinoy. Ang dami na rin bike nakaparking. Ayan. So, maraming ano na dito. Mga Pinoy sa Japan. Isa na rito si Rio, taga Cebu. Sibugay. So, tara, maglakad tayo. At Alam nga na, lohi pa tayo yung ray. malapit lang naman to, hindi na kailangan mag-taxi, mag-bus, mag-bike. Walking distance lang naman. Affordable. Kahit pumasok ka dito ng giri-giri, mga 755, pwede pa yun. Basta malakas ka. Ilan nito? Si Seryo, bago pa lang to, malakas na to eh. Lakas tulog. Lakas tulog. So mga 5 minutes lang naman lakad to. Pag slow mo yung lakad, 5 minutes, pasok ka na. So yung bumubungad na yan, na kulay blue, yan na yung company namin. Company worksite. Ayun, so pagkamadali, iwan ang tubig yan. So ito pala yung ginagawa.